Okay, amen po. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at aking tatawagin na ating mga tagapagpawid. Si Bro Alex at sa kanyang kasama. Evo, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po tumayo at tayo po magkantahan. Let's sing Down at the Cross. Glory to His name. Amen. Bye-bye. On the persons now sing. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. What a grace! Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to His fountain so rich and sweet. Cast out the soul at the Savior's feet. Launch me today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Next po natin kakantayin yung word to Jesus comes. Oh, now rest for thee, I sigh when will the morning come, when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. Will work till
Tayo po yung manatiling nakatayo, tayo po yung nadako sa panalangin sa Panginoon. Let us put our heart and mind to the Lord, and we're going to pray. Let's pray. Akilang Diyos, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, Panginoon, upang kami po ay humihiling ng kahabagan sa inyo, Panginoon Diyos Ama, sa aming buhay, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang makapangyarihan yung palad, kamay na ilapit sa amin at kami pagpalain sa aming buhay, Panginoon. We pray sa gabing ito, Panginoon, pangunahan niyo po kami. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin sa aming buhay, sa decision making, Panginoon, pangunahan niyo po kami. At alam namin, Panginoon, na sa tanging pananampalataya lamang kami nabubuhay sa inyo, Panginoon. Wala kaming karapatan, kundi kayo ang manguno sa aming buhay. We pray also, Panginoon, na ilagay niyo po sa aming puso at isipan ang pagmamahal sa ministry, pagmamahal sa kaluluwa ng mga taong hindi paligtas, Panginoon. At sa gayon, Panginoon, ang iyong simbahan, ang inyong gawain ay siyang mayangat, Panginoon, sa iyong glorify niyo, Panginoong Diyos Ama. And we pray also our pastor, Pastor Ansel Sena, at ang kanyang buong pamilya, na pagpalain niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, katalinuhan, karunungan, Panginoon. At we pray, Panginoon, na ilagay niyo rin po sa aming puso at isipan ang pagiging submissive namin sa mga leaders ng church, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, sa aming puso at isipan ang pride, galit, inggit, Panginoon, na possible na ikasisira ng aming personal na testimony sa aming buhay, Panginoon, na hindi namin kayo ikalulugod, Panginoon. Pagkos, Lord, ilagay niyo sa aming puso at isipan ang pagiging mapagkumbaba at masunurin sa inyong gawain, Panginoon. Muli sa gabing ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang mensahe niyo po na ipapakain sa amin, Panginoon, Lord. Kayo pong may taas at marangal, Panginoon, sa gabing ito. At lahat ng ito ay aming inihiling at dinadalangin sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, manatili po tayong nakatayo at ating buksan ang ating Biblia sa 1 Chronicles chapter 16, verse 23 to 36. 1 Chronicles chapter 16, verse 23 to 36. So, ating basahin ng salit-salitan po. Aking basahin yung verse 23, kayong 24, and then sabay-sabay na po tayo sa verse 26. Okay, nandun na po ba? Okay. Verse 23. Sing unto the Lord, all the earth, show forth from day to day His salvation. For great is the Lord, and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods. For all the gods of people are idols, the Lord made the heavens. 27. The glory and honor are in His presence, strength and gladness are in His place. Give unto the Lord the interest of people, give unto the Lord glory and strength. Verse 29. Give unto the Lord the glory due unto His name, bring an offering, and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him, all the earth, the world also shows His people, that He is not moved. Verse 31. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice, and let the men say among the nations, the Lord reigneth. Let the sea roar, and the fullness thereof, let the hills rejoice, and all that is therein. Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the Lord, because He cometh to judge the earth. Give thanks unto the Lord, for His good, for His mercy endureth forever. And say ye, save us, O God, for our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to the holy name, and glory in Thy praise. Sabay-sabay tayo, verse 36. Blessed be the Lord God of Israel forever and ever. And all people said, Amen, and praise the Lord. Amen po. Papurihan ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita.
Okay? Mga nasa labas po, pasok po muna tayo. Kaya po pumasok yung mga nasa labas po. Okay, bago po natin bigkasin ang ating statement of worship. Okay, amen. So, proceed na po tayo sa statement of worship. Ating bigkasin po ng sabay-sabay. Okay, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay at siya'y aking parangalan. Sasambahin ko ang Diyos at banal na salita niya'y pakikinggan sa ikatututo at ikatatag ng aking pananampalataya. Amen. So, bago po tayo umupo, tayo muna pa ay mag-awitan. Bro, Alex, let's go. Tayo po yung magkamayan. Let's sing. There's a welcome here. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Okay, amen po. Pwede na po tayong umupo. At, okay. So ngayon po, mag-proceed na po tayo sa ating announcement. Okay, ang ating tithes and offering po kaninang umaga po ay nagkakahalaga po ng 45,940.50 pesos po. So, papurihan po ang Panginoon sa pinagkaloob na ating pagbibigay kaninang umaga po. Siya ang papuri. Okay, next please. Okay, synchronized prayer chain. So, round the clock na po ito. Every day na po ito. So, 6 a.m. to 6 p.m. and then 7 p.m. to 7 a.m. So, ang susunod na i-plus po dito is yung ating sama po natin sa synchronized prayer po. Ayan po yung mga prayer request, sama po natin mga yan. So, yan po, yung mga may sakit po natin mga brethren, just continue to pray for their fast recovery, not only that, but also their financial needs and right medication. Okay, let's go soul winning. So, yan po yung Bible study po ng ating church. So, may Rosie branches every morning to every Monday to Friday. And then, my Great Victory Auto Parts po every Monday din po 6:30 p.m. And then, Melgar's Brothers Holding Corporation every Tuesdays and Thursday. And then, meron pong Honda Road 20 branch every Friday din po iyan. And then my senior citizens office din po and street sweeper. So ipag-pray po natin sa mga nangunguna po dyan for their safety, good health, di po ba? And then, so even also for the good news, so ito po yung mga lugar kung saan po sila nagtuturo ng mga bata. Ipag-pray po natin itong mga batang ito ay lumaki po sila sa salita ng Panginoon. And then ipag-pray din po natin ang mga leaders, yung mga nangunguna po dyan, for their safety, good health, kasi napaka-importante po iyan di po sa kanila. Okay, next please. Okay, so Sunday school po. So meron pong junior department and nag-start po sila ng 8 a.m. to 9 a.m. Pag-pray po natin ang mga nagtuturo dito sa mga teachers po nila, di po ba? Nabigyan po ng Panginoon sa kanilang wisdom and knowledge kung ano yung proper na ituro nila sa mga bata. Even also sa mga nasa higher department po, sa mga teacher nagtuturo po dito, di po ba, ng Sunday school. Kasi naglalan po sila ng time
kanilang effort, ng kanilang sarili, di po ba? Kasi mahirap po silang makapagturang ng salita ng Panginoon pag di po, may karamdaman po sila. So napaka-importante po sa kanila na ipag-pray po natin ang kanilang mga kalakasan. And then sa ating fellowship doon po is doon din pong prayer breakfast. So every Saturday po iyan, nag-start po yan ng 7 a.m. to 9 a.m. So kung wala po kayong gagawin ng Saturday, punta po kayo dito sa church. Meron pong prayer breakfast, not only the physical but also the spiritual. Next, and then may adult men's fellowship also. So men's prayer fellowship po is every Friday po iyan. Nag-start po sila ng 8 p.m. And then men's fellowship every Sunday po, alas 2 po ng hapon po iyan. And then adults, ladies din po, may prayer warrior po sila online. So ang kanilang pangalan ng grupo nila is My Sister's Keeper. So and then Sunday also po, meron din po silang fellowship, nag-start po yun ng 2:30 p.m. And then sa mga young people din po, meron po silang fellowship. So meron po silang YP Bible Cottage and street preaching. Every Friday po iyan, 5:30 p.m. nag-start. And then sa Sunday din po is meron po silang fellowship, nag-start po dito ng 1:30 p.m. And then music ministry. So may choir po, kung gusto niyo pong sumali sa choir, pag-pray niyo po at gamitin po natin ating boses para sa Panginoon. So mag-approach lang po kayo kay pastor o kay teacher da, di po ba? So ang choir hymn po nila ngayong next Sunday is The Altar. And then instrumental din po. Kung kayo rin po ay may gift ng pagtugtog ng mga instrument, you can involve po dyan. Gamitin po natin para sa Panginoon. Next please. And then kids choir, so may practice po sila every Sunday during sa kanilang junior church po. Every Sunday, okay. Thank you. And we continue also for this missionaries po natin, mission and local missionaries po. Kasi pag-pray po natin na malagdagan po ang kanilang bilang upang may katuwang po sila sa gawain sa kanilang mga lugar kung saan sila tinawag ng Panginoon. Pag-pray po natin ang kanilang mga pangailangan, lalong-lalo na ang financial po. Even also for their safety and good health. So yan po yung mga pastor na sinusuportahan ng church po dito. And may foreign din po tayo. Okay, so dahil wala na po, tayo na po ay tumayo. At ang karagdagan po si Pastor Ansel na po ang magdadagdag. Okay? Amen, tayo po'y tumayo, tayo po'y magkantan. Let's sing Dwelling in Beulah Land. Are you happy today? Amen, tayo po'y magkantahan and choir, ready na po. On the first stanza now, sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the slings of earth be set on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of them shall move me from Beulah.
Salamat po sa awitin ng choir. Title po niyan ay The Altar. Alam ko na naintindihan po natin yan lahat sa hapong ito, sa inawit sa atin ng choir. Amen po ba? Yan po ang dahilan kung bakit meron tayong altar dito sa harapan. Okay? This pulpit is the holy place which being used to preach the message of the Lord, to preach the gospel of the Lord. So, then the altar is that what you have heard about that song. That's the purpose of the altar. Kaya, ang lahat po ng mga anak ng Diyos, kung kayo ay merong mga burden, merong kayong mga nais ilapit sa Panginoon, ito ang the best na lugar para sa ating mga anak ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na pag hindi kayo pumunta, you're not, hindi kayo naniniwala sa altar na meron tayo. So, it's between you and the Lord. Kaya ginawa po ito. No? Minsan nga, may mga churches tayo nakikita na talagang very carpeted pa yan at nilagyan nila ng foam. Kung gusto niyo naman, lagyan natin ng foam dyan sa mga bangko nyo para style katoliko. Diba? Okay, sa mga susunod po na mga kapatid natin, susunod sa ating camp, pupunta kayo doon, in your own, may sasakyan kayo, ipin nyo lang sa Waze yung Cornerstone Farm. Okay, lalabas na yan, Cornerstone Farm. So, diretso ng Skyway, Startol, tapos tandaan nyo lang yung exit na Balite. Okay? Okay, Balite, exit. Pasok po kayo doon, then kaliwa, the first traffic light, bypass road. Hanggang dulo na po yun. Yung dulo nun, dead end, may pa-curb. So malapit na kayo doon. Marami kayong makikita mga puno, mga nyog. Ayan, so malapit na yung Cornerstone Farm doon sa Santo Tomas, Batangas. Okay, so yung mga iba pang mga announcement natin after the service, lahat po ng mga kasama sa camp, mag-remain po kayo, we will have a short meeting. Meron tayong mga dapat pag-usapan or iayos natin tungkol sa ating arrangement sa ating bus, paano yung gagawin, no? Hindi tayo pwedeng basta bara-bara lang. So ilalagay natin sa maayos. At may mga naka-assign po tayo ng mga committee, transportation committee. So let us sing. Tuwain po tayo, Brother Darren. Let's sing Preach the Word. Ito, choir song din natin to. So let us sing this song, Preach the Word. This is a beautiful message, and ayos ko lang i-prepare po natin ang ating sarili, ating puso at isipan para sa awiting ito. Ay nakakaalam, for members, let us sing first verse. All was weary on his journey, his body frail and weak. The apostle knew the end was near, as a baby standing. Hear from the King, my son, I have fought the fight of faith. Carry on while I begun, but most of all I pray. Preach the word,
the cross, preach redemption to the lost and dying world. Lift your voice unashamed of the gospel of His name, until all are heard. Preach the word. Paul and Timothy are gone, but the letter still remains, and the mission that was written down goes out to us today. That the name of Jesus higher until the whole world know the story of amazing grace. We are messengers of hope. Preach the words, preach the cross, preach redemption to the lost and dying world. Lift your voice unashamed of the gospel of His name. Preach the words, preach the cross, preach redemption to the lost and dying world. Lift your voice unashamed of the gospel of His name. In all the world, preach the word. Preach the words, preach the cross, preach redemption to the lost and dying world. Lift your voice unashamed of the gospel of His name, until all are heard. Preach the word. Preach the word. Preach the word. Preach the word. Amen. Praise the Lord. Dumako po tayo sa ating pagbibigayan sa hapong ito, sapagkat ang ating pong pananambahan, ang ating pagsamba sa ating iglesia ay hindi po makakompleto kung wala ang pagbibigay ng ating mga kaloob sa Panginoon. Okay, tayo po ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos na dakila sa lahat, Ama, salamat po sa hapong ito, sa patuloy na pananambahan namin, at ito po ang bahagi ng aming pagsamba sa inyo, ang pasasalamat, pagbibigay, paghahandog sa inyo. At muli, Panginoon, tanggapin nyo ang mga kaloob na ito ay patuloy na magagamit sa inyong mga gawain, sa pangangaral, at sa pangangailangan ng mga ministeryo sa iglesia. Kaya, Panginoon, nihandog po namin ito sa inyo. At ito ay para sa kalulatian ng inyong pangalan. Bigyan mo po ng kasiyahan ng bawat isa sa mga sandaling ito sa pagbibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Pasalamat po tayo muli. Ama namin Diyos, muli po, Ama, sa inyo po namin, pinagkakaloob ni handog ang mga salaping ito na inyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na wala na po kaming anumang pag-aari sa aming sarili. Dahil kayo ang bumili sa amin, Panginoon. Sabi mo nga po sa sulat ni Pablo, and ye are not your own. We are bought with a price. Therefore, we glorify our Father, which are in spirit, Lord. So, this afternoon, Panginoon, kayo patuloy na manguna, Banal na Espiritu, sa iyong salita na aming tutunghayan muli na ito ay maging hamon sa amin upang sa araw na ito, Panginoon, ang iyong salita na amin napag-aralan, natutunan, napakinggan mula kaninang umaga sa Sunday School, maging sa mga kabataan man at sa higher department, sa mga adult and young people at sa aming service at sa mga fellowship at ngayong hapon, Panginoon. Nawa, Lord, ang salita mo na aming napakinggan, ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan upang sa aming pong pag-uwi sa kanya-kanya naming tahanan, dala po namin ang mensaheng ito. At sa aming pagharap sa sanlibutan, sa mundo, Panginoon, iba-iba po ang aming mga kasalamuha. Kaya kailangan namin, Panginoon, ang iyong salita na ito ay gabay namin, ito ang aming pong gagamitin bilang sandata sa aming mga pakikibaka sa buhay, mananampalataya at sa spiritual na pakikibaka sa mundong ito. Kailangan po namin ang iyong presensya araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Beginning verse 1. To verse 5. Sabay-sabay po natin basahin. 2 Timothy chapter 4, beginning verse 1 to 5. Ready? Go. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, and do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Maraming salamat. Maaari na po kayong maupo. So, ang mensahe ngayong hapon, ang pamagat, alam niyo po kung ano? Sino ang nakakaalam? Yung nakakaalam, taas ang kamay. Sige. Sino na una? Sino una? Lahat na una. Wala nagtaas eh. Kung may nagtaas ng kamay, di tama kayo. Okay. Yes. The message this afternoon is preach the word. Preach the word. So preach the word refers to proclaiming the gospel of Jesus Christ, emphasizing the truth and the power of God's word. Okay? And sabi ni Paul, be instant, in season, or out of season. This emphasizes the importance of being consistently faithful in sharing the message, both when times are favorable and when they are difficult or even dangerous. Salamat tayo sa Panginoon dahil hindi nakakatakot mga araw ngayon o hindi nakakaalangan sapagkat we are privileged to preach the gospel. May kalayaan po tayo, may liberty tayo. We are in a country that the Word of God, wherever we are, we preach, walang nagbabawal.
It's about being ready to preach at all times. Ayan ang sabi ni Paul kay Timothy, regardless of personal circumstances or reaction of others. Alam natin na pag nangaral tayo, andyan, mayroong hindi tatanggap, mayroong mangungutya, mayroong mag-ano sa'yo, mambubuli sa'yo. But the Bible says, preach the word. Sabi ni Paul, rebuke, correct, exhort. Sabi diyan, reprove. This refers to the practical application of preaching the word. It means confronting sin and error, correcting misguided beliefs, and offering encouragement to believers with all patience and teaching. Ang sabi ni Paul, with all long-suffering and doctrine. This highlights the need for patience and perseverance in the ministry, along with the commitment to teaching sound doctrine rooted in the Word of God. So, there are questions this afternoon about preaching the Word. Preach the Word. Yan po ang aking dadalhin sa hapong ito tungkol sa ibinigay na mahalagang bilin ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Ngayon na wala na po sila, wala na si Timothy, tapos na ang kanilang ministry, subalit ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Ito ay iniutos sa atin ngayon, sa panahon natin. Because we know that the Word of God does not change. Hindi nangahulugan na wala na yung mga tao, wala na yung mga tinawag ng Diyos, so wala na ang Ebanghelyo, tapos na. No. Hanggat hindi po bumabalik ang Panginoon, still the Word of God must be preached. Kailangan na ipangaral natin. Now, the first question, inawit na po natin yung preach the Word. I hope that we already prepared our hearts for this song na napakahalaga po ng bilin na ito ni Pablo. Preach the Word. Number one, what we will preach? Ano ba ang ipapangaral natin? Of course, no other than the Word. Preach the Word. Ipangaral mo ang salita, ang Ebanghelyo na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at siya'y nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Yan ang mensahe po natin sa mga tao. Amen? That is our message. Ano ang ipapangaral natin? The Word, the Gospel. Amen? Sabi ng Mark 16:15, I hope that we memorize that verse. Mark 16:15. Shall we all recite that verse? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang ipapangaral natin? Ang sinabi ng Panginoon, kayo ay humayo. Go ye into all the world. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo, ang salita sa sa lahat ng mga nilalang. Kaya lahat ng mga tao dyan na nakikita natin, sila po ay dapat pangaralan, dapat turuan, dapat silang bigyan ng salita ng Ebanghelyo na ang mga tao na yan ay dapat malaman nila na yung kanilang kaalaman na si Kristo ay tagapagligtas ay hindi sapat yun. Kinakailangan po nila na maintindihan na yung kanilang narinig, nalaman na si Kristo ay tagapagligtas, kailangan magkaroon ng katotohanan sa buhay nila, sa puso nila.
Kaya mahalaga po na ang ating pong pinapangaral ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ano yung papangaral po natin? The Word. Preach the Word. Walang iba. Hindi ka na mag-iisip. Pag lumabas ba ako dyan, pag pumunta ba ako, sumama ako sa bus station, sumama ako sa soul winning, sumama ako sa street preaching, ano ba yung tuturo namin? Ano bang pangaral namin? Hindi ka na mag-aalangan sapagkat nandyan na ang mensahe ng Panginoon. Ano ipapangaral natin? Ang salita ng Diyos. Ano sabi ni Paul? 2 Corinthians 4:5. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Walang iba. Hindi natin ipapangaral yung ating sarili. Hindi tayo magkikwento na, alam mo, ganito. Dati ako ay magaling nagsisirkus. Sumali ako sa mga peryahan. Walang ganong kwento. You go there, you approach people because you want to show to him, to her, about the Lord Jesus Christ. But Christ Jesus the Lord. And our ourselves, your servants, for Jesus' sake. Tayo po'y mga alipin ni Kristo. Tayo po'y mga niligtas ng Panginoon. Wala tayong ibang ibibigay sa kanila, kundi ang Panginoon Jesucristo na dapat nilang tanggapin. Kaya nga, Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sapagkat napakarami pong mga tao, napakarami mga nilalang sa mundong ito ng mga tao na kailangan pa pong maligtas. Kulang po ang mga manggagawa. Kaya sabi ng Panginoon, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Kahit na po napakarami ng mga nagsusuko ng buhay, mga missionaries, mga foreign missionaries, but still, the harvest is, or the laborers are few. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga miyembro ng iglesyang ito, we know what we will preach. Ang kailangan lang is, let us put into action. Because we have the message, no other than the Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:23. Tingnan natin, basahin natin. 1 Corinthians 1:23, ang sabi po dyan, from verse 23, but we preach Christ crucified unto the Jews, stumbling block, and unto the Greeks, foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. So, what we will preach is the gospel that Christ died on the cross of Calvary for our sins, and He rose again the third day. So we have the message already. Kaya yung sabi ni Paul kay Timothy, preach the word. Ipangaral mo ang salita. And then, number 2, the next question about preach the word, about preaching the word. What we will preach, number 1. Then number 2, who will preach the word? Who will preach the word? We as a saved person. Are you saved today? Are you saved this afternoon? Yes. Ikaw ang inuutusan ng Panginoon. Ako na niligtas ng Panginoon, ikaw na niligtas ng Panginoon. Ikaw na miyembro ng kanyang iglesia. Dinagdag ka sa iglesyang ito upang ikaw ay utusan ng Panginoon na mangaral ng kanyang salita. That's the very purpose why God saved you and why God put you in this church.
Walang exempted dito. Lahat po tayo ay inutusan ng Panginoon. Those who know the Lord, how you got saved, that's our duty. Who will preach the word? Ikaw na nakaupo dyan. Ikaw na miyembro ng simbahang ito. Hindi ka magtuturo. Hindi mo sasabihin, dito lang to, sa katabi ko lang. Siya lang ang inutusan. Bakit ikaw? Di ba? Save ka rin, di ba? Member ka rin. Niligtas ka rin ng Panginoon. So, kayong dalawa. Kaya huwag kayong magturuan. Ha? Walang magturuan. So, lahat tayo. Who will preach the word? Tayo pong mga niligtas ng Panginoon. Bakit tayo nandito? Nag-aaral, nakikinig. Ba't tayo may Sunday school? Yan ang dahilan na tayo ay maturuan, i-mold ng Panginoon, sanayin ng Panginoon. We are here to study the Word of God. We are here to meditate His Word. Sabi ni James, chapter 1, be doers of the Word and not hearers only. So ikaw na nakikinig palagi, ikaw na tinuturuan ng salita ng Diyos, ikaw ang dapat na mangaral, ikaw ang dapat na magturo, ikaw ang dapat na magpaliwanag sa kanila. Hindi yung mga nandyan sa labas na tuwing Sabado, tuwing araw na lumalabas sila, nakabihis, yan, mga saksi yan. Masisipag mga yan. Bakit sila masisipag? Kasi may kautak sila. Meron silang mini-maintain na good works. May mini-maintain sila na kailangan gawin nila yon. Pero kahit gawin nila yon, wala silang ipinapangaral na katotohanan. Hindi nga sila naniniwala sa impyerno. Hindi sila naniniwala sa langit. Sila dito lang. Tayo yung totoo. Tayo yung nagtuturo na may langit at na may impyerno. Kaya wala kang ikakatuwiran sa Panginoon. Lord, hindi ako marunong. Lord, hindi ako sanay. Wala kang magagawa. Sapagkat, unang-una, kaya ka niligtas ng Panginoon, sapagkat ikaw din ang gagamitin ng Panginoon. Para turuan din yung katulad mo, na tinuruan din, pinangaralan. They must know the truth. That's why we must preach the word to them. Who will preach the word? We, as a believer who already know the truth. Let's sing, Brother Darren. Makilagay mo, Brother June. Yung song na yung kinakanta ng mga bata. Title? Heart to Change the World. Alam niyo po, we believe that the world, the people, ay maaaring mabago yan, maaaring baguhin ang mundong ito sa pamamagitan ng gospel ng Panginoon. At itong awit na ito ay magbigay sa atin ng hamon, maging prayer natin to. Heart to change the world. You and I got to have a heart to change the world. Let the song start to sing in every boy and girl. Start to care, start to share from a heart of love. Let the world know that Jesus loves them. Jesus told us to go and share in every land, overseas
through the hills, across the desert sand. Start to care, start to share from the heart of man. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them. You and I had to have a heart to change the world. Let the song start to sing, and every boy and girl, by God's grace, in God's strength, we can change the world. Let the world know that Jesus loves them. How will they know? How the people will know that Jesus loves them? Through our message. That's why we who are saved, we who are member of this church, we have this responsibility. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dito sa iglesyang ito, bilang mga miyembro ng iglesyang ito, tayo po ang dapat na mangharal. Ipakita natin sa mga taong ito, mapabata man o matanda, mga anumang klaseng mga taong ito, mayaman man o mahirap, may kapansanan man mula, tayo po ang inutusan ng Panginoon. Who will preach? You and I. Paano sila makakatiyak ng kaligtasan o hindi nila malalaman at hindi tayo mangangaral sa kanila? Amen? Amen. Pangatlo po, mga kapatid, whom we preach. Whom we preach. Kanino natin pangangaral? Yes, sabi dyan, sa Matthew 28 verse 19 and 20, go ye therefore and teach all nations. All nations. Amen? All nations. Hindi tayo dapat mamili. Di ba? Eh kung may mamili, kung ang pangangaral ay ipinipili, di ilan sa atin dito wala. Kawawa naman. Kung ang pangangaral ay para sa mga gwapo, paano naman sila? Kung ang pangangaral ay para sa mga pangit, paano naman ako? Paano kayo? Subalit, ang pangangaral ay para sa lahat. Go ye, therefore, and teach all nations. Turuan sila ng Ebanghelyo, sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa lahat. Sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering. Or, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mga kapatid, ipangaral natin ang Ebanghelyo ng Panginoon sa lahat ng nilalang, sa lahat ng mga bansa. Kaya po, we always pray for our missions. Are you praying for our missions? Are you praying for our foreign missions? Mahirap po ang kalagayan nila. They need our prayer. Amen. Because they are the ones who answer the call of the Lord na humayo sa lahat ng mga bansa.
So hindi man po tayo doon particularly makarating sa bansa na yon. But when we give, kahit sa isang small amount lang yan, kahit sabihin mo 10 pesos, this is for the mission, for the missionaries, for the foreign mission. Yung 10 pesos na yan, mga kapatid, ang layo ng mga rarating yan. Basta tama ang ating puso. Alam natin, sigurado tayo, na inutusan tayo ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Hindi tayo hindi tayo ang tawag niyan yung tumitingin sa kalagayan ng tao na huwag natin yan puntahan, huwag natin yan turuan, huwag natin bigyan ng tracts yan. Baka mamaya palayasin pa tayo o ano tawag niyan? Pahabol tayo sa aso. Marami nangyaring ganon, mga kapatid. Marami nang ganon. Yung iba nga nagkikwento, hinahabol pa ng taga Bakit? Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero ihinto ba ang pangangaral? Hindi po. Just preach the word. Preach the word. Amen. Yan ang pinakamahalaga na bilin mula kay Pablo para kay Timoteo at sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Ipangaral sa lahat ng dako ng ating mundo. Kapag ka namili tayo, tayo po ay nilimitahan natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? So, for the last, number 4, when we will preach the word. Kailan? Kailan tayo dapat mangaral? Kailan tayo dapat magturo? Mga kapatid, ngayon, walang pinipili ang panahon. Kaya sabi ni Paul, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ang panahon. Sabi ni Paul, in season, out of season. Kailan tayo mangangaral? Pagka gusto mo lang? Pagka inutusan ka lang? Paano pag hindi ka inutusan? O paano naman kung wala ka sa mood? Sabi ng Bible, mahigpit na ibinili nito ni Pablo, ipangaral mo ang salita. Sa kapanahunan man o sa hindi kapanahunan. Okay? Maging pangit man ang mood mo, mangaral ka pa rin. Maganda man ang mood mo, mangaral ka pa rin. Why? We have this power. We have the Holy Spirit. Yan ang nag-uudyok po sa atin. Samantalahin natin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Alam natin ang takbo ng mundo natin ngayon. Ang mundo pilit na gumagawa ng paraan para maging maayos ang mundo. Hindi na po gaganda ang mundo. Lalo na ang ating bansa. We need to preach the word. Because the time is running. So, our theme in the camp is the king's business requires haste. Kinakailangan po, mga kapatid, na gawin na natin, madaliin na natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, ng ating hari na Panginoon, na dapat ipangaral ang kaligtasan sa mga tao habang maaga pa, habang mayroong pang araw at mayroong pang panahon. Habang maaga pa ay nararapat sundin ang inutos na gawain. Kahit kanta ng mga bata yan. Yan po ay nagpapaalala sa atin na dapat
itong mga panahon na to ay gawin natin ang iniutos sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nung siya po ay nandito sa lupa, doing His earthly ministry, anong sabi niya? I must work the works of Him that sent me while it is day, when no man, the night cometh when no man can work. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 6:2, I have heard the time accepted, and in the day of salvation have I according. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now is the time to preach the word. Amen? Amen. Sabi ni Paul, preach the word, be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating po ang panahon na ang mga tao ay tatabang na sila sa pakikinig ng salita. Kaya mga kapatid, kinakailangan na tayo po na mga anak ng Diyos, tunay na mga niligtas ng Panginoon, nilagay sa iglesyang ito. Huwag sanang dumating yung panahon na magiging, anong tawag niyan? Ano na lang sa atin yung pakikinig? Hindi na tayo seryoso. Hindi na natin binibigyan ng pansin. Bakit po tayo nakikinig? Bakit tayo pinapangaralan ng salita ng Diyos? Ang sabi ni Paul, to reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Dahil yung panahon na yan, yung mga tao, gusto na lang nilang pakinggan ang mensahe, ang salita, na makikiliti na lang yung tenga nila. Ayaw nila yung masasaktan. Ayaw nila yung marirebuke sila. Ayaw nila yung masasawata sila. We need to hear the Word of God in order for us to be rebuked, to reprove us, to exhort. At tayo po ay maging handa sa lahat ng bagay. May mga Kristiyano ngayon, pinipili na lang nila yung pakikinggan nilang salita. Pinipili na lang nila yung church na sasalihan nila para sa kanilang convenient. Kaya yung iba, gusto nila yung may entertainment, puro entertainment, 2 hours entertainment, praise and worship. Para, di ba, masaya. Masaya dito. That's not what we preach in this church. We preach the word so that we can be more strong in our doctrine. Kaya mga kapatid, hindi ko alam kung bakit may mga dating member ng church na ngayon nasa church sila na hindi Baptist. Okay lang sana kung Baptist Pero na-save ka sa Baptist church. Naturuan ka sa Baptist church. Doon ka pinatibay ng pananampalataya, pero dumating yung time na iniisip mo parang gusto mo lang convenient. Gusto mo lang pakikinggan yung kapatid, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay lang yan kapatid. Kahit nag-live-in kayo, kahit na kayo ay gumagawa namumuhay sa kasalanan. Ang babae at lalaki ay nagsasama sa isang bubong na hindi kasal. Sabi ng Bible, yan ay
karuban dumal sa Diyos. Kinakailangan yan po ay review ang salita ng Diyos. Iayos ang dapat iayos. Amen? Kaya kayong mga kabataan, mensahe kanina, wait for the right time. Okay? Kahit na matagal na kayo, kahit na ang tawag niyan, ang trending ngayon, no? Kung anong ginagawa ng sanlibutan, ang mga kabataang Kristiyano, sinusunod din. Dapat po, we must make a difference in this church. You do not encourage na ang mga kabataan nanliligaw, gusto mag-girlfriend, gusto mag-boyfriend, pero hindi pa naman handa. Para saan yun? At sasabihin natin, gusto natin maglingkod sa Panginoon. Ayos po natin ang buhay natin. Gusto lang pakinggan yung, basta kapatid, magsimba lang kayo. Okay lang na kayo nagsasama. Anyway, nagsisimba naman kayo. No. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya mahigpit na binili ni Pablo kay Timoteo na ipangaral mo ang salita. Sa panahunan kapanahunan man o hindi kapanahunan. Sapagkat yan ang magpapatibay sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng talino, karunungan, upang sa mga harapin mo sa buhay, ikaw ay handa. Handa. Kaya sabi ni Pablo dito sa verse 5, "Watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry." Paano po natin yan mapatunayan? How can we do the work or the ministry if we will not strong in the Word of God? Amen? At bilang pangwakas po, mga kapatid, ang pangangaral natin ng Ebanghelyo, ng salita, ay siyempre tama ang motibo natin. Amen? May pagmamahal. Okay? Dapat yung hangarin natin na pag nangaral tayo, sinunod natin ang utos ng Panginoon, mabuti ang ating kalooban, no? Hindi tayo napipilitan. Hindi ka, di ba? Lumabas ka nga, nangaral ka nga, nagbigay ka nga ng tracts, padabog ka naman. Dapat nandun yung readiness natin. Nandun yung compassion, nandun yung love. At siyempre, wala tayong ibang hangarin, wala tayong ibang purpose. We do not preach, we do not teach in order for us to, diba, to collect money. Okay? O baka magbigay ito. Although, minsan, may mga case na ganun. O yun na, nag-visitation sa inyo, nakatanggap na kayo ng ganun? May nag-offering sa inyo? Ay, wala pa? Kami meron. May nagbigay. Brother, bigay ko sa inyo, 500. Magmerienda nyo. Diba? Hindi tayo ganun. Ay, balik tayo uli doon. Kasi may nagbibigay. Kasakaling magbigay uli. Hindi ganun. We just preach the word. Bahala na ang Diyos. Diba? Yung sa mga bus preaching may ganoon din. May mga case din doon. Ang bigay. Brother, love gift sa inyo. Hindi tinanggap. Bakit kaya? Kasi maliit lang. So, just preach the word. No? And we are not like them
who preach the word with their own interest. Pinangangalakal nila ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya yung iba, ang lakas loob. Preach sila. Katapos niya, may sobre. Dati, basket lang. Ngayon, sobre na. Ibig sabihin, huwag ka magbigay ng barya. Papel na ibigay mo. So, that's their purpose. Kaya yung iba, di makatiis. Mga kasama natin, review ko yung nag-preach. Bakit kayo kumukuha ng offering? Hindi nyo ng mga miyembro yan, ha? Dapat mag-offering kayo. Kumuha kayo ng offering sa church nyo. Oo. May tama din naman, no? Pero hindi tayo ganun. Pag sumakay tayo ng bus, mag-preach, magbabayad tayo. Sometimes, punta kami ng Mindoro, tumawid ng, no, yung barko. Habang doon sa barko, no, we have the opportunity to preach. Hindi naaalis yung mga tao. Doon lang yun. Upo lang sila, makinig sila. So, wala tayong ibang hangarin. We have that compassion. Okay? So, this afternoon, that's the message in 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Mga kapatid, I hope that this message will give us a challenge, no? Magbigay sa atin ng pangunawa na, yes, Lord, ako ang lutusan mo, kami ay mayroong pinangangaral, may mensahe, at walang pinipili. Lahat. Kahit saan ka pumunta. Paano kung di ka marunong mag-preach, di ka marunong magturo? May trucks ka. By the way, we have trucks dyan sa likod. Kumuha po kayo dyan, mga members. Get the trucks. Lagay nyo sa bag nyo, sa sasakyan. Merong pagkakataon na, di ba? Bigay ka ng trucks. That's the way na makapag-preach tayo. Amen? Because this is a strong ang tawag niyan, yung exhortation, yung pinagkaloob kay Timothy. Mahigpit na bilin. Okay? So, yan lamang po ngayong hapon. Tayo po yumuko at umikit. Panginoon Diyos na dakila sa lahat. Maraming po salamat sa iyong salita na mensahe na aming narinig na pag-aralan sa hapong ito. Tunay po, Panginoon, na ang iyong salita mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pa na panahon ay hindi po nagbabago. Heaven and earth shall pass away, but your word shall not pass away. Thank you, Lord, for this great opportunity na kami, Panginoon, ay pinagkatiwalaan mo na mangaral at dalhin ang mensaheng ito sa kanino man, sa lahat ng dako ng mundo. Use us, Lord. Use our church. Use every member of this church. Give us the compassion in our hearts, the burden in our hearts, Lord, that wherever we are, we have the word that we must preach to these lost people. Lord, I pray that all of us here, Lord, in our church, gamitin mo, Panginoon, na mangaral, magturo ng iyong salita. Sa pamagitan din ng aming patutuo, Panginoon. Sometimes, Lord, hindi na kami makapagsalita, but through our action, our words, our testimony, ay pinapangaral namin ang iyong salita. Makikita nila, Panginoon, na kami ay iba sa kanila. Mayroon kaming pinapakita na ilaw sa kanila, Panginoon. Salamat po ngayong hapon. Bless every ministry in our church, Lord. Amen. And Lord God, also we pray that
you will give us more people in this church who will be our co-laborer and be a faithful member of this church. Also, I pray for the newly baptized member in our church, si Marvin, si Gaya, si Russell, si Deans Gonzalez, these 3 young men, Lord, ay pagpapalain mo sila, tatagin mo sila, gamitin mo sila sa iglesyang ito. Salamat po. Purihin po kayo. In Jesus' name, Amen. Shall we sing our worship song? Tayo po lahat ay tumayo. Sing it. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang dakilang biyaya ng ating Panginoon at ang dakilang patnubay ng Banal na Espiritu ay sumating lahat. Ito ay ating dalangin sa pangalan ni Jesus. And all of us will say, Amen. Praise the Lord and good afternoon, good evening. So please remain, all the campers, all who will join in the camp. So, mayroon po tayong konting orientation or pag-aayos ng mga dapat gawin sa darating na Huwebes. Ito po. Lapit lang kayo dito. Medyo bandang gitna ng